I'm going to take my first second quarter exam in Filipino literature. Okay, Filipino literature. Okay, the book you're reading is? Gintong Habahan. Okay. For this quarter, we had kwento about Nemo, ang kwento ni Malinis, at ang Pintog ni Garo. Okay? So first, I'm gonna ask you about sa kwento si Nemo, ang Batang Papel. Okay. Maaari mo bang ibahagi muli ang kwento ng si Nemo, ang Batang Papel? What do you mean bahagi? Retell, please. Bakasyon na nga, summer na. Gumawa na yung mga bata ng papel na bata, yun daw yung activity yun nila. Tapos, nung umalis na sila, hindi nila nakita, lumipad yung batang papel. Yung pinangalan nila yun, si Nemo. Tapos, hindi na yung mga jeep, kumagang pipit nung lumilipad si Nemo. Tapos nung mabilis na ba, sumuntik na siya masagasaan. Sabi, pipit! Pero dahil papil siya, mabilis siya, lumipad siya. Tapos isang gabi, pinapanood niya yung mga bata, naglalaro. Tapos sabi niya, gusto kong maging masayahing bata ko tulad kayo, sabi. Sabi naman ng mga bata, i-wish mo yun sa pinakamalayong bituin. Tapos, nung nakita niya na yung pinakamalayong bituin, sabi niya, between to pa rin mga yun din, gawin akong batang masayahin. Tapos, sa isang swoosh ng wind, naging, morning na, naging totoong bata siya. May totoong mama na mapayat, may totoong bata na nabugbog, tas 5 yung, tapos 10 yung kapatid niya. Tapos sabi ng tatay sa kanya at yung mga kapatid niya, magtrabaho kayo, huwag kayo maging tamad. Tapos tumakbo siya sa bahay non-stop. Tapos nakita niya yung mga bata nagbebenta ng sampagita, sumasampa sa likod ng jeep, nagsusuntukan. Kaya nag-wish ulit siya sa pinakamalayong between to pa rin mo ngayon din, gawin kaming batang masayahin. Isa pang swish, naging batang papel sila lahat, tapos lumilipad, kala ng mga tao, kite. Tapos yun, masaya na sila, wala silang problema. Okay. So, next. Ano sa tingin mo ang dapat na ginagawa o dapat na naranasan ng isang normal na bata na gaya mo at ni Nemo? So, ano ba dapat ang binibigay sa bata na nararanasan ng bata sa mga katulad mo at katulad ni Nemo sa kanilang mga ganung edad? Ano ang normal na ginagawa ng mga bata? Hindi dapat sila pinapatrabaho, dapat pinag-aaral sila, tapos hindi dapat sila binubugbog. Tapos dapat gawin yung anak mo, gawing masayahing bata para pag malaki mabuti. Yun po. Bakit kailangan ng ibang mga bata ay gawin ang gaya ng pagtatrabaho sa ganoong kabatang edad? Bakit kailangan magtrabaho ng mga ibang bata? Kasi wala silang pera, tas kung ayaw na magtrabaho, mamamatay sila dahil sa gutom, magsa-starve. Kaya yun, kailangan nila magtrabaho. Naranasan mo ba to? No.
Ngayon, kung hindi mo ito nararanasan, katulad ng mga ginagawa ng mga batang tulad kay Nemo, ano ang dapat mong gawin kung hindi mo ito nararanasan? Ano ang dapat mong gawin? Huwag mo na pahirapan mga magulang mo. Mag-aral ka mabuti. Huwag ka magalit sa kanila kasi ginagawa na ng full support sa'yo. Yun po. Next. Sa kwento ang kwento ni Malinis. Bakit kaya sinabi ni Malinis na, kay sarap mamuhay ng malinis? Kasi ano po, dati madumi siya, nasa ilalim ng basura. Ay, ng basura tuloy, ng labahan. Yun, ang baho-baho dun. Ang dami niya ng putik. Ang dami niyang chocolate. Tapos, nung nalaban siya, kaya sarap-sarap ng buhay, wala na. Puro bango na lang. Yun po. Ano kayang ibig sabihin nito? Maligo ka lagi. Tapos kasi pag hindi ka naligo lagi, mag-grow yung mga mo. Libag dito. Ang baho mo na. Pagtatawanan ka ng mga tao. Kaya maligo ka lagi. Yun po. Ikaw, paano mo mapapanatiling malinis ang iyong mga katawan at gamit? Lagi sila alagaan, water in, pag halaman, pakainin, yung mga aso mo, labahin, mga damit mo, maligo, mag-toothbrush, yun po. Excuse me. Okay, next. Ano ang hindi magandang sa kwento ni ang pintor ni Garo. Okay? Ano ang hindi magandang pag-uugali ni Garo sa kwento? Ano ang hindi magandang pag-uugali ni Garo sa kwento? Mareklamohin po siya, selfish, tapos siya, boastful na dapat mas maesteryo lang pwede humawak sa akin. Dapat naging obra maestero. Super galing daw. Yun po. Pero tas lagi siya nagreklamo. Tapos boastful pa siya. Yun po. Ano ba ang ninanais ni Garo sa kanyang buhay o kanyang ambisyon? Yung pangarap niya po ay isang pintor ng makakayabang na makakabang magaling na pintor sa Pilipinas, makabayan, tapos obra maestra, yun po yung pangarap niya. Mahawakan siya. Mali ba ito? No. Paano? Okay. Kailan ito nagiging mali? Yung ugali, yung ambisyon na ganun. Pag sinasabi mo, ako lang dapat sa kanya dahil magaling ako, kayo hindi magagaling. Mga ganun po. Paano naman nabago ang pangit na ugali na ito ni Garo? Paano nagbago ang hindi magandang ugali ni Garo? Nung kakainin sana siya ni Dugak, tas nag-girlfriend ni Noya, si Garo, nagpatunog si Noya, nasugatan si Noya. Yun po, dun siya nabago nung liligtas siya ni Noya. Ano ang iyong natutunan mula sa kwentong ang pintor ni Garo? Dapat huwag ka maging boastful kasi hindi mo alam kung ano pala siya, magaling o hindi.
Tapos huwag ka lagi magreklamo. Kasi reklamo leads you to trouble. Yun po. Okay. Maraming salamat, Adam. Sana yun din ang iyong matutunan.